Thank you po. Maraming salamat po, Brother Jess, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang linggo sa bawat isa. Amen. Are you blessed? Kung blessed po kayo, magsabing praise the Lord. Amen. Tayo po ay blessed, no? At ano man ang panahon, ano man ang taon, ngayon po ay 2026, blessed po tayo, hindi dahil sa mga bagay-bagay lang na pinagkakalob ng Diyos, kundi una sa lahat, meron po tayong Panginoon na buhay at kaya nating harapin ang 2026. Amen po ba? Mapapansin po ninyo, napakabilis po ng panahon. Nasa pangalawang linggo na ho tayo. At ang ating tema po ngayong January ay about running the race. Run the race. May mga takbuhin po tayo sa buhay. Kung bakit ikaw at ako, kapatid, nung tinanggap natin ng Panginoon, bagamat gusto niya ligtas tayo, pero hindi pa niya tayo kinuha, ay dahil meron tayong layunin sa buhay. Meron tayong takbuhin sa buhay na kailangan nating tapusin. Amen. Para po sa kanyang kaluwalhatian. At ang naging unang topic po natin just last week is run the race with focus. Sa mga panahon pong ito, marami pong mga bagay na madede-focus po tayo. Noong mga unang araw, wala pong television. Kapag may TV ka na, big time ka na. Radyo lamang po noon. Si Matar lang ang alam po natin. No, yung iba hindi nyo alam si Matar. No, pagdating po ng alas 6, no, gabi ng lagim. Malyaring nga kamatutod. No, pero ngayon napakarami pong distraction, yung cellphone lamang po, yung gadget na hawak po ninyo. No, kahit po nasa church kayo, kung minsan ganyan-ganyan kayo, I don't know kung verse ang binabasa nyo po dyan o nagbabasa kayo ng mga message, napakarami pong distraction. At ang lahat po ng yan ay ginagawa ni Satanas upang ang takbuhin po natin sa buhay ay hindi lang bumagal, kundi mawala tayo sa tamang daan na tinatakbuhan po natin. Kaya nga po kapag na-out of focus ka, wala ka na sa tamang daan, babalik ka na sa dating daan. Amen. Pero wala nang babalik sa dating daan. Nasa tamang daan na tayo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So having said that, ang ating pong pag-aaralan ngayon, run the race with endurance. Sabihin niyo po, endurance. Ano ho ba ang endurance? Let me define first, ang endurance po means tibay or katatagan. No, yan po yung or pagbabata. Standing firm through challenges like a tree in a storm. Alam niyo po yung isang puno na, sa isang puno po, alam na matibay yan dahil alam mo matanda na. Malaki na, matanda na, marami ng bagyo ang dumaan sa kanya. Ang kaibahan lang po sa atin sa mga puno, meron tayong choice kung gusto nating maging matibay o gusto nating bumigay. Pero kaya nga po, sa atin pong takbuhin sa buhay, bakit tayo pa'y binubuhay ng Panginoon na para po tayo ay magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian at manalo po tayo. Katulad ng ating napag-aralan last week, sabi po ni Paul, so run so that you may win. Kung hindi ka tatakbo, hindi ka mananalo. Amen. Hindi po yan sa politika. Amen. Maraming tumakbo sa politika, marami talo. Amen. Yung pong mga nanalo ngayon, marami po sa kanya lamarano man. Amen. Kaya nga ho, maraming baha. Pwedeng pahina yung fan ng dito. Lalang hina ako puwasang. Sabi dyan, it's about persevering, not giving up, and pressing on, even when it's tough. Pinipress mo, pinutulak mo ang sarili mo, kahit na mahirap ang sitwasyon, na magpatuloy ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya, patuloy kang mag-pray, patuloy kang mag-attend ng church, patuloy kang mag-attend ng CU. Na hindi ka nag-give up, that is running the race with endurance. And then sabi po dito, it also means pagtitiis or pagtataguyod. Alam niyo po bakit pagtataguyod? Minsan, mineditate ko po ito, bakit kaya pagtataguyod, itataguyod mo? And then, pinaisip po ng Lord sa akin, para po isang magulang, nahirap sila sa buhay, na natatakot ang kanilang mga anak, baka hindi sila makapag-aral sa buhay at sasabihin ng ama, huwag kayong mag-alala, itataguyod ko kayo at kayo'y makakapagtapos ng pag-aaral. So mag-endure ang ama, magtitiis, magbabata ang ama
tatakbo ang ama with endurance para po may taguyod niya ang kanyang pamilya. Sabi po diyan, continuing steadily despite difficulties. It's like running a marathon. Patibayan po. Alam niyo po yung marathon, hindi siya pabilisan pero matira ang matibay. Not a sprint, keeping the pace, pushing through hard times. In the Bible, endurance, ang Greek po nito is hupomone, means patiently persevering through trials. Ito po ang ibig sabihin, pag nababasa niyo yung word na endurance in the Bible, it means ikaw ay nagpapatuloy na merong pagbabata sa maraming mga pagsubok sa buhay. Katulad daw po ni Job, like Job's story, it's about steadfastness, faithfulness, and hope in God's timing. Ang mga katulad na word po nito, ang synonyms po ng endurance, kung minsan hindi po endurance, ang mababasa nyo sa Bible, makita nyo po dyan, perseverance, patience, steadfastness, resilience, fortitude. Fortitude po is tibay ng loob, determination, tenacity, yung hindi ka bumibigay po, no, persistence, tolerance, stamina. Alam po natin ang stamina, karamihan po ito, nagagamit po ito sa sports, na kapag malakas ang stamina mo, no, hindi ka napapagod, na tumatakbo. Now, ang verse po natin, Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Let's pray. Sovereign God, our Abba Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful day, wonderful morning na pinagkaloob mo po sa amin. We thank you, Lord, na nagising po kami, ginising niyo po kami, binigyan ng kalakasan. At binibigyan din po ng tibay ng loob to endure, to run the race of our lives, O God. And this morning, we ask you, Holy Spirit, to teach us once again sa word po ninyo, open the eyes of our understanding that we may receive the full revelation from your powerful word. And as we receive your word, Lord God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today, especially sa mga first-timers po namin, na hindi lang po nagkataon na nandito sila, itinakda mo po ang araw na ito upang sila'y katagpuin mo. Maraming salamat po. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus, so sa ibang salin po yung cloud of witnesses, na-discuss ko po ito nung last week, Sabado. Pero mali po ang dami ko po naririnig ng mga preachers, ng mga pastor, sinasabi po nila, tayo daw ay napapalibutan ng mga, sa langit, nakatingin daw po sila dito sa atin. Sabi po dyan, nakatingin daw po sila sa atin dito, at hinihintay po nila tayong matapos natin ang karera. No, that is not true. Ang sabi po dyan, therefore, ibig sabihin po yan, kapag merong therefore, sinasabi niyan, pertaining to the previous verse. Ano ba yung previous verse? Hebrews 11. Ano ba yung Hebrews 11 po? Yung 11:1 sabi, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. And then, enumerate po niya ang mga examples of heroes of faith po natin, magmula po kay Enoch, kay Abel, kay Noah, kay Abraham, and so on and so forth. Sabi nga po ng Hebrews 11, marami pa na pwede niyang banggitin ng mga heroes of faith na nagbata at tinapos nila ang karera na nalugod po ang Diyos sa kanila. Kaya nga ngayon, ang sabi po dyan, therefore, tayo napapalibutan ng mga examples of heroes of faith, crowd of witnesses sa chapter 11. Mga example natin, sina Abraham, sina Moses, sina Noah, mga examples of faith natin na tinapos po nila ang karera ng buhay po nila, ang takbuhin ng buhay, kahit gaano karami at katindi ang pagsubok po nila. Ang sabi po dyan, therefore, sabi dyan, let us strip off every weight, lahat ng nagpapabagal po sa atin, ang mga pabigatin na that slows us down. Yung pong kuminsan, ang mga nagpapabagal po sa atin, kuminsan yung ating phone. Ilang oras kayo po yung mahawak ang phone, nagpapabagal po yan
sa takbuhin ng buhay. In fact, it jeopardizes your faith. No, humihina ang inyong pananampalataya kapag masyado kayong babad sa mga bagay na hindi mahalaga. Alam na alam mo kung ano yung mahalaga po sa iyo, binibigyan mo ng panahon. Kapag konti lang ang panahon mo sa Diyos, hindi siya ganong mahalaga sa iyo. And therefore, you will not experience the best of what God has planned for you. If you want to experience God's love, His best plans for you, i-prioritize mo ang Panginoon. If you seek Him first and His kingdom and His righteousness, all these things shall be added. Napakasimple lang po. Pero maraming matitigas ang ulo. Gumagawa ng sariling pamamaraan upang ang kanilang buhay ay guminhawa. Isa lang ang hinihiling ng Diyos. Na parang sinabi niya kay Marta na nagugulumihanan po siya, paano siya, nagluluto siya mag-isa at yung kanyang kapatid na si Maria ay nasa paanan ni Jesus at inuuna si Jesus. Sabi ni Marta, Panginoon, hindi, utusan mo nga yung kapatid ko. Hindi niya, bakit nandyan siya? Ako lang ang nagpapagod dito, sabi ng Panginoon. Marta, Marta, you are worried of many things, but one thing is needed. What is that one thing? The most important thing, unahin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Amen po ba? At hindi tayo babagal sa takbuhin ng ating buhay at mananalo po tayo sa karera ng buhay. Ang sabi po dyan, especially the sin. Kapag Kristiyano ka na, wala ka ng secret sin, wala ka ng dapat na ine-enjoy na kasalanan. Yes, we may sin sometimes, but it doesn't mean na tayo'y sinner pa rin. It doesn't mean na nawawala ang salvation mo. Because tayo po ay nasa flesh pa rin, ang flesh natin nagkakasala pa rin po. Pero iba yung namumuhay, tuloy-tuloy, at nag-e-enjoy pa rin sa kasalanan kahit nag-a-attend ng church. Hindi po ligtas yung taong yon. Kaya lang siya nag-attend ng church. Ang pag-iisip niya, pag nag-attend siya, nagsimba siya, mababawasan ang kanyang kasalanan. Sa dati pong pananampalataya po yon. Pero kapag ikaw ay ligtas, ligtas ka na. At kapag ikaw ay binago na, kapag ikaw ay matuwid na, magkakasala ka pero hindi ka magtutuloy-tuloy sa kasalanan. In fact, hingi ka ng tawad. And God is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness and impurities. Kaya sabi po dyan, and let us run with endurance. Kailangan tayong tumakbo. Bakit sabi nga ni Paul, you want to win, you need to run. Ibig sabihin po ng run, bakit hindi walk? Ibig sabihin po yan, hindi ka dapat nagsasayang ng oras. Hindi ka dapat nagsasayang ng oras. Kaya nga po, di ba kapag nalilate ka na, kung naglalakad ka, bibilisan mo or tatakbo ka. Kasi ayaw mong masayang hinahabol mo yung oras. Maiksi lamang ang buhay po natin. Let us run the race with what? With endurance, not laziness, not complacency. Sabi po dyan, the endurance, na sino pong nagbigay ng race na ito? Sabi po dyan, let us run with endurance the race God has set before us. Merong binigay na takbuhin ng Panginoon, which is very, very important na dapat nating matapos to, na malalaman po natin sa mga 3 points na ibibigay ko po sa inyo. Number 1, run the race with endurance because character is developed through endurance. Character is developed through endurance. Ano ibig sabihin po character? Yung pagkatao po natin, yung pag-uugali po natin, nababago yan, tumitino yan sa pamamagitan ng pagbabata, pagtitiis sa lahat po ng pagsubok. Amen. Ang karakter po ay para po yung muscle. Sino po sa inyo ang nagwo-workout? Ayan po, yung iba po, paano yung workout nyo? Ganon. Left, right, left, right. May pagalnawan. Again, left, right. O, bundat niya, marguling muscle na kingat yan. Now, sa ano po, para lumaki at lumakas ang muscle mo, dapat tiisin mo. Hindi yung, ay kabayat na yun, akbisa.
muli na ako mo. Hindi po, lahat po nang nagpupunta ng gym, talagang tinitiis po yung ini-endure po nila hanggang saan po nila kaya. Kung halimbawa, naka 20 na, ang target nila yan sa susunod, makaka-30 po sila ng pagbubuhat. Nag-e-endure po sila para tumibay ng tumibay, lumakas ng lumakas ang mga muscle po nila. It's the same thing with our character. Hindi ka lalago sa iyong pagkatao, sa iyong pag-uugali kung aatrasan mo ang mga pagsubok, kapatid. Amen. Hindi ka kailangan ka mag-endure. Sino ho dito na bagamat Kristiyano ka na, hanggang ngayon, mainitin pa ang ulo mo, hanggang ngayon, pikon ka pa rin. Huwag mo nang taas ang kamay mo. Meron pa. Kailangan mong i-endure, kapatid. Amen. Yung pag-uwi mo ng bahay, kaya lang nasi. Ba't ka pa may church? O talang pamangan. Bang! Alam niyo po yung ganun? Kasi may mga kilala ho ba kayo na pag binati mo at di nagustuhan, nag-iiba na yung mukha niya? Yung, ayot, makanya niya yung buhok mo. Yung makikita mo sa mukha niya, pati buhok ko, pakialaman na. No? Agad pong napipikon, hindi na ako mag-a-attend ng siyong yan, pati buhok ko pinakikialaman. Hoy, ba't ganyan ang suot mo? Naka-violet ka na, naka-yellow ka pa, meron ka pang white na para kang sapin-sapin. No? Sa bagay, sino ba hindi mapipikon doon, no? Pero, alam niyo po, kahit sa akin po, gawin po yun palagi kung hindi po ako mapipikon. Dahil natutunan ko na po ganyan, ako po yung nambubisit, no? Noong mga panahon po, Pero tayo po, sabi po ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay, but Christ lives in me. Sino nang nabubuhay? Si Kristo na. The life I live in this body, I live by what? By faith, in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya patay ka na. Si Kristo na ang nabubuhay. Nakakita na ho ba kayong patay sa kabaong nung sinabi mong, ay ganyan yung makeup mo, no? Kapal-kapal, tsaka yung buhok mo, kakatsura mo. Nakita ka nung nag-react yung sabi, hindi po, kasi patay na yan, hindi nagagalaw yan. Kung gumalaw po yan sa kabaong, tumakbo ka na. No? Kaya kung kahit anong sabihin po, ang ibig sabihin po dito, kung matibay ka na sa iyong karakter, kahit anong sabihin ng tao, ano man ang sitwasyon, hindi ka mawawala po sa iyong mood. Yung iba po, pag gutom na, meron ba kayong kakilala pag gutom na? Pastora, na 12:15 na payari. Meron pong umamin sa CU. Meron pong umamin. Nung bago-bago daw siya nag-a-attend, dahil daw po yung mga words ko masyadong direkta daw po, ganun. Mga word of God naman ito. Binubulong daw po siya ng Diablo. Batuhin mo ng cellphone yan. Batuhin mo ng cellphone. May mga ganyan po. Actually po, meron pong na-born again dito. Inaabangan po kami dyan, kami mga pastors, particularly ako, dyan sa gate mismo. Para po kami ay saksakin. Na-born again po siya. Nagmi-minister po siya ngayon sa ating church. Inamin po niya yon, nagulat kami. Pero paano siya na-born again? Sabi po ng gwardiya po natin, ano pong ginagawa niya dyan? Ba't di kayo pumasok? Pumasok siya. Akala niya, masasaksak niya mga pastor o ako, na born again po siya. Dahil po, powerful po ang word ng Lord. Pag hindi mo kinompromise. Amen. I hope na, sino po yung hindi pa nag-almusal sa inyo? Siguro yun ako mapapalibuntok Pastor, lagwa mo. Kaya nga po, mag-endure ka lang, kapatid. Titibay ang iyong karakter. So, endure mo itong aking preaching. Amen? So, sabi po sa Romans 5:3-4, we can rejoice too, sabi po niya dyan, when we run into problems and trials. May mga S po. Pwede tayong magalak din, sabi ni Apostle Paul ho dito, kapag tayo ay tumatakbo, na may mga problema at may mga pagsubok sa buhay. For we know that they help us develop endurance.
Ano po yung isa sa mga dahilan bakit meron tayong mga problema? To develop our what? Endurance. Para ma-develop yung pagbabata, yung pasensya po natin, humaba po. No, humaba po yung PC po natin. Hindi tayo madaling magalit. Amen po ba? We can rejoice too. Pwede kang magalak kahit may problema ka. Kaya sabi po dyan, endurance, develop. Sabi po niya dyan, for we know that they help us develop endurance. Verse 4, and endurance develops what? Strength of character. Kapag pinagtitiisan mo ang isang bagay o ang isang sitwasyon mo sa buhay, pinagtitiisan mo rin yung tao na naiinis ka, nade-develop yung endurance mo, nade-develop yung lakas ng iyong character. Amen po ba? And then sabi po dyan, and character strengthens our confident hope of salvation. Character strengthens our confident hope of salvation. Alam niyo po, kapag tinanong mo ang tao, libawa tanungin ko po kayo, kasi minsan may mga tinatanong ko, sigurado ka bang ligtas ka? May mga sumasagot pong, ay wala naman pong nakakaalam, kundi ang Diyos lang. Pagdating na po natin doon, alam natin. Sigurado po yun, alam natin pagdating natin doon. Kaya lang, huli na. Ngayon pa lang, sabi ng Bible, alam mo na ligtas ka. By their fruit, you shall know them. Kamusta ang bunga po ninyo? Mabubuti bang bunga po natin? Every tree, ang sabi po dyan, that does not bear good fruit, now will be cut down and will be thrown into the fire. Every branch that does not bear fruit, John 15, ito po tinatapon po din po, natutuyo, tinatapon po sa apoy. Pero kapag alam mo na ikaw ay nag-endure, nag-develop ang karakter mo, it develops yung confident hope mo na ikaw talaga ay ligtas. Not because hindi tayo ligtas dahil sa mga ginawa po natin o ginagawa po natin. Kasi kung tunay kang ligtas, mababago at mababago dapat ang ugali mo. It is impossible na meron kang grace, nasa iyo ang Holy Spirit, na hindi tumitino ang ugali mo. That is impossible. Maaring wala sa iyo ang Holy Spirit. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, dahil saved ka na, hindi pwedeng hindi ka mabago, kapatid. Magpasakop ka lang sa Holy Spirit. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, nandoon ang kanyang bunga. At ang bunga niya, ano pong nilalaman nito? Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Meron po siyang 9 ingredients. Meron po siyang 9 elements po yung bunga ng Holy Spirit. Kapag nagpapasakop ka sa Holy Spirit. Kaya nga po yan, it's very important na kapag alam mong na-develop, alam mong nababago ugali mo. Alam mong mas matino ka ngayon kesa 2025. Ibig sabihin po yan, meron kang kumpiyansa ka, you have this confident hope na meron kang salvation talaga, na talagang ligtas ka. Amen po ba? Kaya nga po, it's very important to endure so that our character ay ma-develop po. At yuko pa po ba, Ken? Amen. At dito po sa James chapter 1, verse 2 to 4, ang sabi po dito, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind, troubles na naman po, no? At saka hindi po sinabing if troubles. Ibig sabihin mo yan, bakit when troubles? Hindi pwedeng hindi ka dadaan ng pagsubok. So, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Anong sabi ni Paul kanina sa Romans? We can rejoice too. Parehong sinasabi nila, may pagsubok ka, no? It's an opportunity for great joy. Alam niyo po, nung bata ako, hindi ko talaga maintindihan ito. Kung bakit may pagsubok ka, pwede kang magsaya, pwede kang magalak. Hindi ko po talaga siya maintindihan. Pero ngayon pinag-aaralan po natin, naintindihan na po natin ngayon kung bakit tayo dapat magalak. Una sa lahat, kahit may pagsubok ka, alam mong mananalo ka kung tatakbo ka, kung lalaban ka, dahil
kasama mo ang buhay na Diyos. Hindi siya kahoy. Amen. Hindi po siya kahoy, hindi siya nara, hindi siya ipil-ipil, hindi siya saresa. Lalong-lalo na hindi siya tiyok. Amen. Na sa isang araw lang sa isang taon, pinagkakagaluhan, ngayon, magdili-dili niya mo. Sabi ko nga, Karakalaldo, Kengkiapo, Akakitde, bakit nag-uunahan sila pag January 9? No. Hindi nila puntahan ng ibang araw. Meron pa hong namatay na hospital. Hindi mo ba kayo nagagalak? Nasa buhay na Diyos po tayo. Kaya kung buhay ang Diyos mo, bakit ka magmamanok-manukan? Bakit ka malulugmok? Amen ho ba? Kaya nga, consider it pure joy. Kasi buhay ang ating Panginoon. Alam niyo po, this January, 19 years na po akong nagdadialysis. At katulad po ng prayer ng ating elder kanina, more than 2 years na po at mas, nung in-inject po yung mga tuhod ko, mas sumakit po sila. Nung nasa 70,000 po kami dyan, pag-uwi, mas masakit, kinabukasan, mas masakit, at habang But, ini-endure ko po lahat ng ito. Because I know, hindi po ito ang buhay. I know, hindi po ito forever. Merong pong katapusan ang lahat ng kahirapan. Meron pong katapusan at lahat ng suffering. Amen. Higit po sa lahat, I know, buhay ang Diyos ko. At hindi niya ako pababayaan. Sabi ko, walang kwenta lahat ng yan. At lagi kong dinideclare, Lord, salamat, magaling na ako at malakas na ako. Alam niyo po, kung i-declare ko, Lord, bakit ganyan? Ang ina ko, nakasakit, Lord. E na ako bisang mag-preach, Lord. Di lang mag-preach. Lalo kang mate. Subukan niyo man po. Marami nang namatay sa Lord, makalulus kay bate na kami. Uy, tamete. Pero kahit may problema ka, na sinasabi mong, I can do all things through Christ who gives me strength. Ang Panginoon ng aking kalakasan, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng bagay. Anumang pagsubok ang aking harapin, kasama ko siya at alam kong panalo na ako, kaya patuloy akong tatakbo sa buhay na ito. Amen! Kaya nga consider it a great opportunity. Kaya nga nung kabataan ako, medyo naintindihan ko lang dahil dun sa kanta ni Ka Freddy. Alam niyo po yung kanta ni Ka Freddy? No? Ilan lang po yung anak ko pa mo, matuwa ko kaya kayo. Alam niyo po yung tawanan mo daw yung problema. Hindi naman po ito yung great joy. Medyo tama po siya, no? Pero yung kasi po, nimbawa sabi ng doktor, alam mo, ilang araw ko na lang mabubuhay, meron kang cancer. Tatawanan ko lang aking problema. Hindi po. Yung alam mong payapa ka, Lord, may cancer daw po ako at malapit na ako mamamatay. Pero sinabi mo, ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking kagalingan. Meron ka ng kapayapaan, meron kang kagalakan. Pag nakita ka ng kaibigan mo o makakakilala mo, at may lika, malapit na ako, batet, ko cancer. Alam nyo, baka po hindi muna hospital o puninarya ang itatakbo ka sa sa Maribeles. Doon ka muna kaya meron pa ba sa Mandaluyong? Tatakbo ka sa Maribeles. Ibig sabihin po diyan, kahit may mga pagsubok tayo, payapa ka. May kagalakan ka dahil alam mong kahit anong gawin ng dyablo sa buhay natin, kahit anong ibatong pagsubok at problema ang ibigay ng dyablo sa atin, mananalo at mananalo tayo. Dahil buhay si Kristo at nagtagumpay na siya sa kamatayan sa krus. Amen. Kaya ikaw kapatid, anak ka ng Diyos, matagumpay ka na. Huwag kang magmanok-manukan, baka itinola kita. Amen. Huwag mo sabihin na kawawa naman ako. Walang kawawa na anak ng Diyos. Kahit po ako nagdadialysis at masasakit po ang mga nararamdaman ko, hindi ako kawawa kasi anytime na ako'y kunin ng Diyos, anytime dumating ang Diyos, alam ko, uuwi ako sa presensya ng Ama. Hindi sa impyerno na ikaw ay nililitsyon. Amen. Ito po yung nagbibigay ng lakas po dapat sa atin. Amen po ba?
Verse 3 sabi dyan, for you know when your faith is tested. Alam niyo ho ba that our faith should be tested? Ikaw ngayon, nung tinanggap mo ang Panginoon, nananampalataya ka na sa Kanya, ngayon dapat masubok ang iyong pananampalataya. When faith is tested, hindi po sinabing if faith is tested, kung itetest o susubukin ang iyong pananampalataya, hindi. Kapag sinubok ka, pag sinubok ang iyong pananampalataya, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi tayo dumaan ng mga pagsusubok at pagsulit sa ating mga buhay. Sabi po dyan, for you know, dapat alam po natin, you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ang iyong pagtitiis, pagbabata, your patience has chance to grow. So let it grow. Let it grow. Can't hold back it anymore. Amen. Ba't miyahaluwa niyang Elsa? So let it grow, sabi dyan, for when your endurance is fully developed na yung endurance mo, yung muscle mo, malakas na. Amen ho ba? No? Alam niyo ho ba, hindi mo, kung minsan po sa mga napapanood ko, wala po yung sa laki ng muscle ang lakas. Nasa kung paano po nag-endure yung muscle mo. Napapanood ko po kung minsan yung yung weightlifter na Anatoly, maliit lang po siya. Pero ang lalaki ng na subukan, tinatawanan po siya pero nabubuhat po niya yung matitigas po ang kanyang muscle. Wala po sa laki. No, hindi po yan na alam niyo po kasi kung minsan ako po excuse po, sorry po doon sa mga nagpapalaki ng katawan. Kasi yung mga kaibigan ko noon, nagpalaki ng katawan ka ako. Muna mga pakaragul, tola ako. Bakit? Maglubak ang tugak ka ako. Pache pakaragul mo. So, sabi yan, let it grow. No, mag-grow ang endurance mo. Now, kung mag-grow yung muscle mo, dapat yung muscle mo yan ay malakas. So, let it grow. So that kapag fully developed na ang endurance mo, yung character mo, sabi diyan, you will be perfect, no, and complete, needing nothing. Ang perfect mo diyan, ibig sabihin nag-mature ka na. Hindi na paulit-ulit yung pagkakasala mo. Napagtagumpayan mo na yung mga kasalanan na kung minsan hindi mo mapagtagumpayan. Bakit? Dahil dun sa mga pagsubok, nagbata ka, nagtiis ka kasama si Kristo. Amen ho ba? Alam niyo po, kaya nga po, consider it pure joy. It will only make sense, depende po kung paano natin i-perceive itong pagsubok. Bakit ako may pagsubok? No, bakit ako may pagsubok ngayon? Isa sa mga dahilan, gusto ng Diyos na tumibay ang iyong karakter, ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Number 2, run the race with endurance because God's blessings come through endurance. Alam niyo ho ba yun? At saan po manggagaling ang endurance? Saan natin makukuha ang endurance? Sa mga trials and testing. God's blessings come through endurance. Tingnan po natin. James 1:12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Pinagpapala ng Diyos yung mga taong nagbabata sa mga pagsubok at sa mga tukso. Alam niyo po, sa Greek, isa lang word lang po yung nakalimutan ko na yung word, no? Nung testing at saka po. Kaya sa ibang salin po dyan, maaring trials or temptation. Pero tuwing mababasa niyo po yan sa New Testament, kapag sinabing temptation, trials din po yan. Pag sinabing trials, temptation din po yan. And mapalad daw, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay, sabi po dyan, nag-endure, no, patiently enduring, yung pong problema mo. Nagbabata ka, nagtitiis ka, naghihintay ka. Mapalad daw po, no, na pinagtatagumpayan mo rin, pati yung mga tukso. Hindi lang po yung tukso na ikaw ay tinutukso ni Satanas na magkasala. Yung tukso na kung minsan tinutukso ko na yan, mag-give up ka na. Huwag ka nang mag-pray. Mag-give up ka na sa pananampalataya mo. Huwag ka nang mag-attend ng church. Huwag ka nang mag-attend ng CU. Huwag ka nang maniwala sa Diyos mo. Mag-give up ka na.
Lahat po tayo tinutukso. Hindi po kasalanan ang tukso hanggat hindi mo pinapatulan. Huwag kang mag-give in at huwag kang mag-give up. Amen. Kasi po si Kristo natukso din po. Nung last night po niya sa Garden of Gethsemane, ang prayer po niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. Yung cup of suffering. Tanggalin mo sa akin 3 times. Ang sabi po niya, in other words, sinasabi po ni Kristo sa Ama, Ama, pwede bang hindi na matuloy ang krus? Hindi na ako mamatay sa krus. Pero ang kanyang panalangin, nevertheless, not my will. Hindi po yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Natukso rin po siyang mag-give up dahil alam po niya kung gaano kabigat ang mangyayari sa kanya sa krus. Hindi lang po dahil papakuin po yung mga kamay niya at mga hindi po lang po mga paa po niya. Hindi lang po dahil yung malalatigo siya na sumasama yung laman, kundi ang pinakamabigat sa lahat, ang lahat ng kasalanan ng buong mundo ilalagay po sa kanya. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5:21, He became sin so that through Christ we become the righteousness of God. Ayan po, no? God made Him who had no sin to be sin. Hindi siya naging sinner, hindi siya naging makasalanan. Naging kasalanan siya. Ibig sabihin po, binuhat niya ang lahat nating pagkakasala. Sa Galatians po, naging sumpa siya. Ang lahat ng sumpa po natin kinuha niya, naging sumpa siya upang ikaw at ako ay mapagpala. Amen. Kaya sabi niya, tukso po siya. Pero hindi kasalanan ang tukso kung hindi ka mag-give in at hindi ka mag-give up sa iyong pananampalataya. Amen. Ang diablo tutuksin ka niya na mag-give up ka na, mabigat ang problema mo. Ako po, aaminin ko, sa mga pain na nararamdaman ko, minsan tinutukso ako ng diablo, mag-resign ka na. Na magpastor, total, nasa 17 years ka na nagpapastor, okay na yan. Yun pong, pero ang pangako ko kay Lord, hanggat ako'y merong hininga, hanggat ako'y merong lakas, paglilingkuran ko siya. Numano ko, paninayan king kamatayan king kaya, king kama. O kamatayan, no, karina kaya, kung makanya. Hanggat meron kang lakas, kapatid, hanggat meron kang buhay, tumayo ka, paglingkuran mo ang Diyos. It doesn't mean punta ka ng church lang, no? Paglingkuran mo ang Diyos sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. Ipakita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay upang sila ay makakilala. Amen. And then, sabi po dyan, afterward, they will receive the crown of life God has promised to those who love Him. Ang ibig sabihin po dito, to those who love Him, kung mahal mo ang Diyos, sino pong nagmamahal sa Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, natural lang na magbabata ka sa mga problema. Imbis na magreklamo ka, patuloy kang magpupuri sa Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos. At pagtitiisan mo ang problema hanggat ito ay lumipas at mapagtagumpayan mo. Bibigyan daw tayo ng crown of life. Ano po itong crown of life nito? Hindi ko po alam kung ano exactly ang crown of life nito. But one thing for sure, ito po yung reward. Hindi lang tayo pagpapalain ng Diyos dito, kundi may mga reward po tayo sa langit. Which are very important. Kasi po may mga ibang Kristiyano, may karamdam na kayo po yung sabi na sa sabyanda, ay ako, buri ko, diyang sakto ko mong mirasban mo. Gusto ko kahit sakto lang ako. Wala pong sakto na ligtas. Palagay ko, coke lang yung sakto, pero hindi pa rin sakto yun. Kapag ligtas ka, tunay na ligtas ka. At kung tunay na ligtas ka, magbubunga ka ng mabuti, paglilingkuran mo ang Panginoon. Kung pinaglilingkuran mo ang Panginoon, gumagawa ka ng mabuti, meron kang reward sa langit. Isa sa mabuting gawa po natin, anuman ang pagsubok mo, huwag kang magreklamo sa Diyos, papurihan mo, pasalamatan mo ang Diyos instead. Amen. At sabi dyan, ikaw ay magkakaroon ng crown of life, which are very important. Alam niyo po, pagdating natin sa langit, meron pa ring offering. Kung wala kang crown of life, anong offer mo? Sa Book of Revelations, meron pong 4 na mga living creature po doon. Punong-puno ng mata all over. 6 yung pakpak, lumilipad sa taas ng trono ng Diyos.
na sumisigaw po silang, Holy, holy. Ayan po, thank you sa verse. Holy, holy is the Lord God Almighty. Sabi po dyan, 4 living creatures, 6 wings, all over covered with ice. Can you imagine this creature? Ang hirap pong imaginein po nito. Paano yun, no? All over, pati sa kilikili, sa lahat. I don't know kung paano po ito ginawa ng Diyos. Kaya nga po limited ang ating kaisipan. Hindi na po natin ma-imagine ito. Pero anong sinasabi po nila? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And then, kung babasahin niyo po yan, yung 24 elders, they laid down their crowns to the Lamb. Ayan po. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him. Meron pa ring offering. Kung wala kang crown of life, kapatid, pagdating ng pananambahan sa langit, anong offer mo? Alam niyo po yung inaawit nating, we fall down, we lay our crowns at the feet. Naintindihan ba natin yon? Meron ka lang crown of life kung bawat pagsubok, pinagbabata mo. Gaano na kaya karami ang crown of life mo? Amen ho ba? Sino na po ang maraming pagsubok na pinagtagumpayan nyo na? Dahil sa Diyos. Meron na po kayong mga crown of life. Ako po, I'm sure, meron po ako crown of life. 19 years na po ako nagdadayali sa pinagtitiisan ko po. Excuse po. Dakong, ang ginawa ko po, nag-give up na ako years ago, matagal na po akong patay. Kung bakit po ako buhay, alam ko, meron takbuhin pa akong dapat tapusin. I have the race to run and finish. Kaya sabi ni Paul kay Timothy po, you need to, kasi sabi ni Paul nung bago siya mamatay, I have fight the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. Ito rin po dapat tayo. Fight the good fight of faith. Ang labanan po natin, pananampalataya. Ang tinitirang una sa atin ng dyablo, pananampalataya. Paano yung titirahin ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng Word of God. Because the Word of God, sabi po sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Pag ayaw mo ng paniwalaan, ayaw mo ng pakinggan ang Word of God, nawawala na ang faith mo. Kapag wala ka ng faith, hindi ka na mananalo sa dyablo. Mananalo ka lang sa dyablo hanggat meron kang pananampalataya. Meron ka ng pananampalataya hanggang pinanghahawakan mo yung salita ng Diyos. Nakatulad ko po ngayon, hanggang ngayon pinanghahawakan ko na pinagaling na ako ng Diyos. Na by His stripes sa kanyang mga sugat, nagsigaling na tayo. Ang sabi po sa 1 Peter 2:24, past tense, you were healed. Ang sabi po sa New King James, tayo po ay pinagaling na. Amen. Panghawakan mo, meron kang crown of life. Kaya nga po, marami pang rewards sa langit, hindi ko po alam, baka yung iba sa atin, meron tayong chariots of fire na lumilipad. Ikaw, dahil wala kang ginawa, gusto mo, sakto ka lang. Lawe ka, mumapayla, susula po, layam. Pwedeng makisake. Ay, kaya mo ini eh. Pangadwaya mo ini, iningabi ako, okay na. Parang sports car. Hindi po sayang. Alam niyo po, ganito kabuti ang Diyos. Linigtas ka na. Di ba, sapat na ho dapat yun? Pero hindi pa tapos ang Diyos doon eh. Linigtas ka na, binigay sa iyo ang Holy Spirit. Meron kang grace para makagawa ka ng mabuti. Meron kang lakas sa pamamagitan ng grace at ng Holy Spirit para makagawa ka ng mabuti. Kaya ka nakakagawa ng mabuti hindi dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Galing sa Kanya. Pero pag gumawa ka ng mabuti, na galing sa Kanya rin, i-reward ka ng Diyos. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Dito po sa James 5:11, lundag ho tayo from chapter 1, ngayon po sa verse 11, we give great honor to those who endure under suffering. Pinaparangalan natin ang mga taong pinagbabata ang kanilang mga pagsubok.
ang kanilang mga kapighatian. Ino-honor pala yung mga taong pinagbabata po yung pagsubok po nila. Tayo pong mga tao kung minsan, kamusta ka? Ini marakal ko pagsubok, pero okay mo, kaya bigyan gino. Siguro, ating ang gewang kasalanan. Siguro may ginawa kang kasalanan. Judgmental ho tayo. Agad natin sinasabi, yung taong yun, kaya siya nagkasakit. Yung taong yun, kaya siya may pagsubok. Kasi, meron siyang ginawang kasalanan. Alam niyo po, sabi po dito sa binasa natin, pinaparangalan natin, we give great honor to those who endure under suffering. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po yung kapag may problema po yung kapwa mo Kristiyano, ano namang gawa. Maaaring meron siyang ginawang kasalanan. Pero hindi mo dapat i-approach ng ganon. Amen ho ba? Pag nalaman mo meron siyang kasalanan, alam mo ba, yung ginawa mo ganyan, hindi tama, hindi po yung, ayan, nagkasala ka na naman, tignan mo ako. Para kapag ginawa mo po yan, meron kang holier than thou art attitude. Alam niyo po yung ibig sabihin po nun? Yung pag-uugali, parang sinasabi mong mas banal ka kesa sa Kanya. That is self-righteousness at ayaw na ayaw ng Diyos yun. Yun po ang naging kasalanan ni Job, yung self-righteousness. Kaya tuloy po natin, we give great honor to those who endure under suffering. For instance, you know about Job? Kilala po natin si Job. Ano po yung mga suffering po niya? Na binigay ni Satanas sa kanya, ng Diablo. Pinatay lahat ng kanyang mga libu-libong mga camels, oxen, mga baka po niya, mga tupa, mga donkeys, nawala lahat. Pinakamayaman siya sa lugar po nila. Nawala po lahat yun. Lahat po ng kanyang mga hundreds, even thousands of mga servants po niya, mga katulong niya, namatay lahat. Isa lang ang natira para mag-report. 10 anak niya, lahat namatay. Hindi pa natapos ang Diablo doon. Binigyan pa siya ng karamdaman. Ng pigsa. Alam niyo po yung pigsa? Boils. Di ba isang pigsa lang, lalo na kung nasa puwit siya ng sakit? Alam niyo po yung inano pa ng bote kanita? Kaya nakantatang mo, kay bapa mo. Mamilang kong atlo, mangisnawa kang malalam. Isa, pak! Bala kong atlo! Si Job, mula po sa ulo hanggang talampakan. Kung babasahin niyo po ang book of Job, 42 chapters lang naman po yan, inuod na po yung kanyang mga pigsa. At ini-scrape po niya ng paso. Kapag meron, nahuhulog yung mga uod, sabi niya, balik ka dyan, dyan ka nilagay ng Diyos, dyan ka. Tingnan niyo po kung paano niya in-endure. Yung, hindi niya, ang sabi po sa chapter 1 at chapter 2, hindi siya nagsalita ng masama sa Diyos. At dahil doon, hindi siya nagkasala. Pero sinabi pa rin ng misis niya, Job, are you still holding on to your integrity sa pananampalataya mo? Curse God and die. Sumpayin mo ang Diyos at mamatay ka na. You foolish woman, kanya. Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos dahil sa mga pagpapala at biyaya na tinatanggap natin? Hindi ba rin dapat tayo magpasalamat sa mga ganitong sitwasyon? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Sabi po ni Job. Dapat ganito po ang attitude po natin. Kaya dahil nag-endure si Job, sabi po niya, tinawag po si Job, a man of great endurance. You see how the Lord was kind to him at the end. Bandang huli, ano po nangyari kay Job? Dahil po nagbata siya, nagtiis siya. For the Lord is full of tenderness and mercy. Alam niyo po, nabago ugali ni Job. That is self-righteousness siya. Kaya pala ginagawa po niya yung mabubuti, nag-o-offer po siya, dahil iniisip niya, matuwid siya dahil sa kanyang gawa. Tinuruan siya ng Diyos na yung kanyang mga gawa at walang saysay po yan, kundi siya magdidepende sa Diyos. Nagbago ang ugali po ni Job at pinagpala si Job ng doble. Pakita po natin yung mga pagpapala ni Job. Napakayaman na po ni Job dati, kaya sabi ni Satanas, pinayaman mo kasi siya. Alam niyo po ang nagpapayaman sa mga Kristiyano ang Lord? Sabi na ni Satanas, sino ang ayaw
ang mga Kristiyano hindi umaasenso sa buhay? Si Satanas. Sinisisi ang Diyos, bakit umasenso at yumaman si Job? Basahin niyo po, baka nakalimutan niyo na. Pinayaman mo kasi siya at binigyan mo pa siya ng wall of protection. Tanggalin mo yan, kaya lahat ng yan. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Sabi niya kay Satanas, pinayagan niya, huwag mo lang siyang papatayin. Pero noon po, mayroong 7,000 sheep si Job. Can you imagine kung gaano po kalaking lupa ang kailangan mo doon? Pero nung napagtagumpayan niya ang problema niya, 14,000 sheep ang binalik ng Panginoon. 3,000 camels, gaano karami, gaano kalaking lupa ang kailangan mo dito? Naging 6,000, gaano kalaking lupa ang kailangan mo dito? Dobling pagpapala, 5 yoke of oxen, 500 na baka, naging 1,000. Yung mga baka po niya. Paris po ito, bali 2,000 po. Yoke po kasi. Pag sinabing yoke of oxen, Paris po. 500 female donkeys. Mga babaeng donkey to. Yung mga lalaki pa. Naging 1,000 po. Napakarami. Dati po meron siyang 10 anak. Binalik po yung 10 anak na hindi na po balasubas. Na puro party lang ang alam nila. May mga takot sa Diyos. At wala po silang katulad. Napakagaganda ng mga anak ni Job. Ang sabi po, walang katulad sa lupain nung mga panahon na yon. Sabi po dyan. Yung great wealth po niya, hindi lang great wealth ang binaling ng Diyos. Longer life. Umabot po ng more than 200 years ang ano po ni Job, ang buhay po niya. Restored wealth and honor. Dati po, pinag-ano po siya ng mga kaibigan niya, mga tao, na may kasalanan ka kasi, ganyan, kaya ka ganyan, ganyan, ganyan. Pero nung nakita nila na pinagpala siya ng Diyos after ng problema, bumalik po yung honor sa kanya. Kaya sabi po ni James, we give great honor to those who endure suffering. Kung meron kang alam na may mga problema, pagsubok, nagsasuffer sa buhay, pero nagpapatuloy sa Panginoon, dapat yan, pinaparangalan po natin. Amen po ba? Ang hindi ko lang po alam dito, yung bungangerang asawa niya, ay siya pa rin ang asawa niya. I want to believe na iba na po ang asawa ni Job dito. Pero yun lang po ang gusto ko, pero sekreto lang ng Lord. Kaya nga po, pagdating sa langit, isa sa itatanong ko kay Job, ito, yung bang asawa mo dati pa rin? Praise the Lord. Ibig sabihin po niyan, problems and trials are blessings in disguise. Sino pong may mga pagsubok? Taas niyo pong kamay niyo. Alam niyo po, ang mga problema po natin, yan ay mga pagpapala ng Diyos in disguise. Hindi mo lang makita ngayon. Pero alam mo, kapag pinagtagumpayan, God blesses those who endure suffering. Amen. Pag pinagpapala ka ng Panginoon, kapag ikaw ay pinagbabata mo ang problema mo. Ngayon, pagpapalain ka rin ng Lord, kapati yung mga pinagbabata mo yung mga pag-uugali ng mga ibang tao. Kung ikaw ay tumutulong, patuloy kang tumulong. Amen. Sabi po kasi sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. So, huwag kang mapagod sa kakagawa ng mabuti. Amen. Alam niyo po kung minsan, yung mga humingi po ng tulong sa akin, minsan, iniisip ko, hanggang kape lang kaya sopanin eh. Balo na naman na mag-dialysis ko, manyad, manyad. Alam niyo po, sabi nga ni Pastor Joe sa amin, which is talagang nag-uusap ang Lord na ganito. Sa akin di Pastor ganyan, pero sabi ng Lord, sabi ni Pastor John, sabi ng Lord, palit kaya kayo ng sitwasyon. Ikaw ang humingi. No? Siya ang nagbibigay. Ay, hindi Lord, ako na ang magbibigay. Siyempre, Kaya dito, nasabi ng Panginoon, sa Book of Acts, na kinote po ng mga apostles, nasabi ng Panginoon, na kinote ng mga apostles, it's better to give than to receive. Kasi kapag ikaw ang humihingi, ibig sabihin, ikaw ay nangangailangan. So kung kapag ikaw ay pinagpapala ng Lord, huwag kang mapagod na ikaw ang nagbibigay. Because the more you give, the more you will receive. Mas marami kang tinatanim, mas marami kang
aanihin. Tutuye mo bang paniwala nita? Amen. Talaga ho bang pinapaniwalaan ho ba natin yon? Na what you sow, you reap. If you sow sparingly, konti lang ang anuhin mo. But if you sow generously, generous din po ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya wag po kayong magsawa po. Meron po tayong isa sa mga elders po natin. Tuwing Friday po, merong humihingi po ng tulong. Isa sa mga humingi ng tulong po sa kanya. Minsan walang Friday. So bumalik na lang siya next Friday sa bahay po nila. So binigay po yung tulong. Tapos sumaligod na po siya, sabi niya, yung last Friday, ala ka, yan. Oh, naging na po niya. Naging regular na, para pong karapatan na niya. Hindi mo ko binigyan nung last Friday. Siyempre, binigyan naman po. Dahil po kapag ikaw ang nagbibigay, ikaw po ang lalong pinagpapala. Kaya sabi diyan, at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kung nag-i-endure ka, pinagbabata mo pati yung mga humihingi ng tulong sa'yo. Amen. Alam niyo po yung mga nagpapalimos sa kasikanan naman, nan. Palit ko kaya sitwasyon. Andiyan masikan niya, pero ikaw mamalimos. Amen po ba? Mamamatay ka ba kung binigyan mo siya ng 20 o 50 o 100 piso? Hindi, pastor, kasi Hindi po. Alam niyo po, you can't go wrong with giving. Bahala na siya kung anong gawin niya. Basta't ang puso mo, ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa akin. No, huwag mo nang pakialaman kung anong ginawa niya sa pera mo. Ang alalahanin mo, yung ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Number 3. Naurasan na po ako. Run the race with endurance because salvation is proven by endurance. Alam mo na ikaw, nasabi ko na po ito sa first point, alam mo na ikaw ay ligtas kapag marunong kang magbata, marunong kang magpasensya, marunong kang magtiis. Kahit nasa gitna ng maraming pagsubok. Amen po ba? Sa Matthew 24:12 to 13, sabi po dito, sin will be rampant. Jesus was talking sa Matthew 24 dito about end time, sa mga huling panahon. Kaya sinasabi niya, sa mga huling panahon, sin will be rampant everywhere. And the love of many will grow cold. Magiging totoo po yan. Tignan niyo po niya ngayon. Ang napakaraming kasalanan po ngayon. And marami po yung pag-ibig nila sa Diyos, nanlamig na po. Pero nung sabi ng Panginoon, but the one who endures to the end will be saved. Ang sino mang mananatili, na nagmamahal sa ating Panginoon, sabi diyan, the love of many will grow cold, but the one who endured loving God until the end, will be saved. Kaya nga po yung pag-i-endure, ito po yung katunayan na ikaw ay tunay na ligtas. Opo, ligtas na tayo. Nung unang araw na tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na. But you need to keep, to keep your salvation by enduring yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ini-endure mo rin na patuloy mong minamahal ang Diyos kahit na maraming pagsubok sa iyong buhay hanggang sa wakas, hanggang sa huling hininga ng buhay po natin, mamahalin natin ang Diyos. Because the one who endures, talking about love, the one who endures, na piniibig mo ang Diyos, minamahal mo ang Diyos hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Matthew chapter 10 verse 22. And all nations will hate you because you are my followers. Lahat ng bansa, lahat ng tao, kamumunghian kayo dahil kayo ang aking mga tagasunod, dahil kayo yung mga born-again believers. But everyone who endures to the end will be saved. Ang magpapatuloy sa pananampalataya, siya lang ang maliligtas. Marami na pong mga churches ngayon nagko-compromise. Hindi lang sa Amerika at Europa, kahit po dito sa Pilipinas, meron ng mga church na kinakasal po yung lalaki, babae at babae. Dahil ayaw nilang maubusan ng mga member. Hindi po tama po yun. Dito po sa ating church, welcome po ang mga bakla, welcome po ang mga tomboy.
Pero dapat magpabago ka sa Panginoon. Dahil hindi welcome yung kabaklaan, hindi welcome yung katomboyan. Ano ibig sabihin? Yung sexual act, yung homosexual act, hindi po yan welcome. Welcome natin ang mga mamamatay tao, yung mga kidnapper, yung mga masasamang tao, welcome po natin. Pero, nagpapabago sila sa Diyos. Ganon din po sa mga bakla at tomboy. Welcome po natin sila dito. Pero, panalangin po natin na hindi po nila, yung iba po kasi hinihintay nila na ma-affirm yung ano nila, ay mahal ako ng Diyos kahit ako ay bakla, may boyfriend ako, kahit ako ay tomboy, may girlfriend ako. No. Isurrender mo lahat sa Lord. Dahil kung siya ang Lord, sino ang masusunod? Siya, kasi siya ang Panginoon. Kaya tinawag natin Panginoon. Master, siya dapat ang masunod. Amen po ba? Siya ang dapat masunod. Natatakot ang ibang churches na mag-preach po ng diretsahan. Pero sa church po natin, kung ano ang sinasabi ng Bible, yun lang sabihin po natin. Kaya sinasabi nilang, pag rinebuke po natin sila, ay masama yan. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang judgmental. Bakit sinasabi nilang judgmental tayo? Especially kapag ginamit mo ang Word of God. Kasi sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates to what? Dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges what? The thoughts and the attitudes of the heart. Ang ibig sabihin po niyan, kapag ginamit mo ang Word of God para ituwid ang tao, ituwid po yung masama, i-correct po yung kasamaan ng tao, sasabihin niya sa'yo, wag mo akong i-judge. Bakit po? Hindi natin sila ginajudge. Alam po natin yan. Sinasabi lang natin ang katotohanan dahil ang Word of God ang nagja-judge sa kanila. It judges, sabi po dyan sa nakasulat, ginajudge yung mga kaisipan at yung mga kaugalian ng puso po nila. Amen. Kaya kung magko-correct tayo, ang gamitin natin. Kasi meron ako narinig, do not use the Word of God to correct people, to hurt people. You're hurting them. The Word of God is not designed para sa ganyan daw po. Hindi po totoo yan. Ayan po Hebrews 4:12. Matalim ang salita ng Diyos. Ilan na po yung lumapit sa akin na, Pastor, noon po galit na galit ako sa iyo kasi parang ako yung pinapatamaan mo. Bakit po? Kasi matalim ang salita ng Diyos. Kung na yung mga kakilala at paturanan ka. Manyayang po, magsasayang po ako ng panahon. Sino ba mag-first-timer natin ngayon? Alamin mong buhay niya para patamaan ko siya. Wala pong ganyan na pastor. Matalim lang talaga ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, mag-endure po tayo kapag sinasabi natin, yung salita ng Diyos, nagagalit ang tao, huwag kang magalala, magbataho tayo kahit tayo inuusig. Dahil kung tayo ay magbabata hanggang sa wakas, ikaw ay tunay na ligtas. Uulitin ko, kung ikaw ay magbabata hanggang sa wakas, ikaw ay tunay na ligtas. 1 Corinthians 1:7-8, therefore you do not lack any spiritual gift. Hindi tayo nagkukulang ng mga spiritual gift. As you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Sino po dito yung talagang excited ka na dumating ang ating Panginoon? Meron tayong spiritual grip. Ang sabi mo dyan, He will also keep you firm to the end. Siya ang magpapalakas sa iyo hanggang sa wakas so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo po, sa ating pagbabata, hindi tayo nag-iisa. Nagbabata tayo kasama natin ng ating Panginoon. Siya ang ating kalakasan. Kaya si Paul ang sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. In fact, kung babasahin muna natin yung, I think, verse 14, I have learned to be content. Pwede natin pakita ito dahil pinakita mo na yung previous verse muna sa verse 14, ay 12, I'm sorry. Mali ko numbering. Wala po siya. I know what is to be in need. Sabi po niya, I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content. Alam ko yung nangangailangan ka, alam ko yung marami ka, sagana ka. But I have learned the secret of being content in every situation, in any and every situation. Whether well-fed or hungry, busog or gutom,
whether living in plenty or in want. Tapos doon niya sinabi sa verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya nga po, ano man ang sitwasyon natin, masagana o hindi, gutom man o busog, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay, kapatid. Dahil si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen po ba? So if you endure to the end, God will sustain you. Amen. Sabihin niyo po, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Kaya ngayon pong 2026, matagumpay ka na, kapatid, dahil yung kalakasan na kailangan mo, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mag-review na po tayo. Run the race with endurance. Character is developed through endurance. God's blessing come through endurance. Salvation is proven by endurance. Last verse. Habang piniprepare na po tayo sa ating Holy Communion, Hebrews 10:36, patient endurance is what you need now. Ang pagbabata daw po ang kailangan po natin ngayon so that you will continue to do God's will. Para pagpatuloy tayo sa kalooban ng Diyos, na gawin natin ang kalooban ng Diyos, kailangan natin ng pagbabata. And then, ang sabi ko dyan, you will receive all that He has promised. Hindi mo matatanggap kaagad ang pangako ng Diyos. Kailangan magbata ka muna para tuloy-tuloy mong gawin yung kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin po dyan, gawin mo yung kalooban ng Diyos na purihin siya, sambahin siya, paglingkuran siya. Habang ikaw ay nagbabata. Pagkatapos nun, ang sabi dyan, you will receive. Amen. All that He has promised. Gaano ba karami ang pangako ng Diyos? Thousands and thousands po yung pangako ng Diyos. Magbata ka lang, kapatid. Patuloy mong gawin ang kalooban ng Diyos this year 2026. Lahat ng pangako ng Diyos, ipagkakaloob niya sa iyo. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan po ngayon.